yung mga kaparian nagbigay sa akin ng ng assurance. We will support you. Yan yung big idea ko sana, sir. Paano nyo natatap? Kasi maraming kwento na yung creative ways by which you foster convergence. Ano yan eh? Una, sabi ko it's even in the Bible. In humility, there is greatness. So, I learned this also from Dial Cabway, siyang brigade commander ko, na talagang pag dumating siya sa barangay, hinahanap niya yung barangay captain at magkakartisikol siya. Makausap niya, kumusta kayo, kapitan? So, ikaw, battalion commander, brigade commander, hahanapin ko rin yung barangay captain. Pag ako nakipag-usap kanino man doon, ang una kong sinasabi sa kanila, kapitan, mayor, governor, congressman, o kung sino man yung civic leader doon, ako po ay nandirito, una, para magbigay ng galang sa inyo. Ako po ang battalion commander, ako po ang brigade commander, ako po ang division commander. At gusto kong malaman nyo na ang programa namin ay ganito. Pinapaliwanag ko yung triangle na yun. So, that starts the link, the networking. Cooperation management yun. So, with that, nakuha ko yung support nila. Kaya, nung magkandak ako ng Youth Leadership Summit nagsimula yan sa, sa Mindoro. When I was a brigade commander. Yung second lieutenant na female. Pinilit ko nga na ma-assign yan doon sa akin si Lieutenant de la Puente pa noon, ngayon Lieutenant Cabading. Dahil yung mga kapag-anak niya sa Mindoro, kinakausap ako, huwag ko raw siyang dalhin doon sa Mindoro. Pero yung bata was so insistent na, sir, may maitutulong ako dyan. So, na-assign doon sa akin, sabi ko, sinong gusto mong targetin na sektor? Sir, kabataan. Okay. Anong gagawin natin? Sir, ganito, ganito. So, nag-create kami ng JAPCA, Joint AAP-PNP. Parati yung AAP-PNP. Joint AAP-PNP Civil Affairs Company. That is the forerunners of JAPC. JAPC. And JAPC was the forerunner of the CMO Battalion. Ang dami na kasing nagawa na organization out of yung tactics niya, sir. Kaya. So, yun ang ano yan. Nagsimula yun sa JAPCA, JAPCA to JAPC, Task Group JAPC, JAPC to CMO Battalion. So, alam mo, yung nakapokus sa combat operations, dapat may focus Yung nakapokus sa intelligence. Kaya doon, continuous ang training ko. Pati yung isuotin, nire-train ko. Pati yung intelligence, nire-train ko. Combat, yung police, tinitrain ko rin. Because police is a multiplier. Hindi pwedeng pababayaan natin yung police. May baril yan, may capability yan. We have to enhance them. Let them join us. At least kung nasa kabundukan tayo, yung police nasa kabayanan, wala tayong worry na may mangyayari sa kabayanan because yung police naka-ready. Ganon kami ka-close sa PNP. Sabi nga ng Chief PNP no, si General Rason the best example of the joint effort of the AAP-PNP is in Toport Brigade. Because si General Lapinid at saka ako, very close kami ng operations. So, ganon na nangyari. Anong naging success stories, sir, dun sa collaboration nyo with the police? Una, yung JAPC namin, kasama namin yung police. Alam mo, pag kumilos ka sa white area, makakalaban mo riyan mga NDF. Dapat very legalistic ka sa approach. Yung mga sundalo natin, hindi wala namang alam sa legal Pero nung kasama mo yung police, silang humaharap sa kanila. Pagdating sa mga legal matters. Pero pagdating sa psychological operations, mga tao natin. Magko-complain sila sa police. Police yung kasama namin. Yun pala, sir, yung power na top. Yun ang So, sa JAPC, sa combat operations, ganun din. Yung police nakaalalay, nandun sa, ba't yung tropa, siyang umano sa Did you give them the same recognition, sir? Kunyari may medals, ganun, binibigyan nyo? Recognition, plaque of appreciation, mga ganun. And
kami noon, ang isip namin not on the awards Ang isip namin, maklear namin yung Mindoro. Doon nga tumaas ang BP ko 220 over 90. Oh, mataas yun, sir. 200 over 90, twice. Ba't tumaas yung BP nyo, sir? Siguro, siguro sa stress. Pero yung aking blood chemistry, lahat okay. What stressed you, sir, the most? Siguro yung yung desire ko to go, urgency. But okay naman. Ayos naman. Kaya nga yung So yung aming Youth Leadership Summit na ginagawa sa mga at saka Barangay Empowerment Seminar and Training, ang gumagastos niyan local government. Ayun nga, sir. Gusto kong tanongin, how do you play on the selfish mode? Simple lang. Pinakita namin yung programa sa Sangguniang Bayan o Sangguniang Panliliwigan. And so they have the money. So they support. Because, sir, Because tauhan nila yun Constituents nila yung susuportahan nila Anak nila yun Apo nila yun So they will support. And of course, because of our networking, siguro, nagain natin ang respeto nila. So pag nag-propose tayo kay mayor, kay governor, kay congressman, sabi nila, politiko yan. Sabi ko, I do not talk of politics. Sila ang nakaposisyon, sila ang may capability. I talk with them. Ang importante, na-accomplish ko yung mission. Kasi kanina, sir, you were talking about yung experimentation nyo rin with using yung youth leadership seminar for counter-terrorism. And then because obviously you have found success in that sa 2ID. What do you think has been the impact, sir, sa youth? Alam mo, nung sinimula namin yan sa Nauhan, yung mga kabataan na inorganize ni Mayor, from the barangays, ayaw sumakay sa M35 papunta sa bayan. Hindi po kami sasakay dyan. Sabi ni Mayor, kahit dump truck. Opo, basta wag lang dyan sa sasakyan ng mga sundalo. Youth Leadership Summit. Yan. At the end, nagkaroon ng testimony. Ang tingin po namin nung una sa mga sundalo ay kaaway, mga hapon. Kami po ay nagkamali. Sila pala ay mga kapatid namin. Kaya ang tawag namin sa kanila ay ate at kuya. That link. So it's been rediscovering yung common values. Yes. At yung sundalo pati, police, nagkaroon sila ng reorientation din. But they should be closer to the people. Because you cannot kill an idea, but you can replace a bad idea with a better idea. And what is their idea? Godless ideology. And what is the best idea? Of course, our democracy is a good idea. But sabi ko nga, the best idea is the words of God. So, kung mapapabalik natin sila para maging God-fearing people, God-centered people, ang mga bata, then they will be a good citizen. Why, sir? Why will a God-fearing citizen necessarily lead to lasting peace? Because God is peace. God is love. Ano yun God is peace. God is love. Kaya, magandang, because ang kalaban, godless ideology. Di yung ano natin, yung kabaliktaran nun, yun, which is the best. Kaya nga yung, of course, it might appear to be a religion, but kaya nga tumagal yung ano ng Islam at saka Christianity is because the words of God is in Quran and in the Bible Because the God the Father of the Christians and the Allah of the Muslims are just the same. Because the descendants of Abraham are Christians, si Jacob, and yung isa, si Ismael. Ismael is the forefather of Muhammad. Si Jacob is the forefather of Christ. Isa lang ang pinanggalingan yan. And sinong wino-worship ni Abraham? It is God the Father.
Sir, we have had this strategy of the clear, hold, consolidate, develop phase for quite a time, and in 2ID, you somehow innovated on that na ginawa yung clear, hold, support. Could you kindly explain that? Basically, yung clear hold support, clear, alam na naman natin yun. Hold, alam na natin yun. Yung support, doon tayo nag-failure noon eh. Dahil nagawa na natin, ibinigay na lang basta natin nun sa PNP, sa local officials, umalis na tayo. This time, nagsisimula pa lang tayo sa clear and hold. Sinisimulan natin ang networking natin sa concerned agencies. Para pagdating ng support, nandun na sila, ready na sila. Why is that sense of ownership important, sir, sa ano? Because they are part of the planning, they are part of the activity. Therefore, sir, Therefore, they will continue with the program. Kaya support. kasi sir, yun talaga yung missing link natin. Yun ang missing link natin. The support of the, Kaya, kami naman, sa second division, when I became a second division, yung background ko as a battalion commander, background ko as a brigade commander. Yung division commander ako nun. Eh, talagang, nagkaroon kami massive retraining. Massive retraining. Kasama, but in the formulation of the plans, nagkaroon kami ng mind setting. All company commanders, staff officers, battalions, by phase. Massive planning kami doon. And we emphasize there the commitment of everyone. Why is it so, sir? If you have the commitment, talagang you will make it work. And you've got to have an ownership of the plan so that it will work. Because if you don't have the ownership of the plan, if you don't have the commitment, it will not work. Kahit anong ganda ng plano mo, if you don't have the commitment, it will not work. And that has been one defining leadership principle of yours for quite a time. Yes, by getting them involved in the planning and showing them that we mean business. Ganito ang gagawin natin. And so, we develop also the tools of war. Yun, sir. Pwede bang shift tayo dun, sir? Yeah. Kasi what you have discovered have now been propagated, and ang nagiging nakikita kasi kung minsan, sir, kung hindi maipasok kung the philosophy behind each nami-misapply, sir, sa bawat area. So pwede ka bang isa-isahin, sir? Sige, Okay, sige. sir. What's the logic behind the GIS concept? Yes, ito product yan ng G2PA. Yes, sir. Nung makita ko, sabi ko maganda ito. At kahit nung battalion commander pa ako, nakita na yan nung esto ko, si Lieutenant Patre pa noon. So pagdating ko sa battalion, isa lang computer. Nung umalis ako, 6 ang computer. Without them knowing, nakakuha ko ng software. So, At so, in-apply din natin yan sa company, and then sa brigade, and then doon sa division. So, through itong GIS na ito, inipaplat natin sa mapa, di ba? Ipinaplat natin sa mapa yung mga sightings, saan yung encounters, saan yung mga postehan, ano yung ginagawa ng tropa. So makikita natin kung nagmamatch yung situation at yung response natin. And then, ang isa pa doon, sabi ko, pag nalipat ang batalyon at may pumalit na batalyon, mai-hand over yung kanilang knowledge. Hindi yung umalis yung batalyon, pumalit yung another batalyon, magsisimula sa zero. At least with the GS, umalis yung batalyon o company, yung papalit na unit, ito yung kalaban yan, ito yung sitwasyon dyan. So, may handover ng data. Hindi yung magsisimula naman sila sa zero. Is that also the reason why you included, sir, yung other data na, like yung mga water facilities, yung mga
anything na pwedeng gawin mo yan. At si General Segovia, when he was a brigade commander sa Toto, in-improve niya yung GIS na yan eh. Talagang very, rin si General Segovia. Sana ma-interview rin nyo rin siya. How has the proper application of the GIS helped you, sir, in the campaign plan? Definitely, definitely, yung GIS it gives you a better appreciation of the situation. Dahil doon nga, makikita mo sa mga barangay na ito, dito nagka-encounter, dito naman nagkaroon ng sightings. Saan mo gagawin ang SOT mo? Baka napakalayo yung pag-aanahan mo na SOT. So, gumawa kami ng mga scheme dyan na may mga areas na kinakailan ay keyhole approach ang SOT. But later, we found out that it is sa Mindoro, and yung CSP namin sa Bundok Peninsula, mas maganda yung area SOT. So, katulad doon sa Bako, sa Mindoro, ilan lang doon yung sinasabi ng influence, 2 or 3 barangays. Pero nung yung SOT na ginawa naming SOT company, lahat ng barangay doon, pak! Alam mo yung walang classification ng barangay, yun ang pinakamarami kaming na-clear. Precisely because you had no information about it Yes. before. But bago kami pumasok ang SOT, pumasok muna yung aming research group. Yung research group namin, nag-conduct ng survey, and we found out kung ano. So, hindi nahihirapan ang SOT. May point na kita. Jake? May point na kita. Wala daw. So, yun yung yun yung mga tools namin. We developed several tools of war. Yes, sir. Nasabi ko nga, kumbaga man sa isang magluluto, kumbaga man sa isang kumbaga man sa isang kumbaga man sa isang Ng GIS conference. Ganun? Na-systematize nyo talaga na. Ganyan ang format of reporting. So, yung GIS basically nag-evolve. Ayun nga, sa evolvement ng GIS, si General Segovia, nag-ano dito eh. Ayan, nandun na nga, intelligence, operations, CMO, logistics, admin and personnel. So, dito sa tools of war na ito, sabi ko, para kang isang cook. Ang iyong client, ang iyong pakakainin, ay ang hilig ay medyo maalat-alat ng konti. So, yung ingredients mo, lalagyan mo ng konting alat para magmamatch dun sa requirement. Kung kinakailangan luto medyo matamis-tamis, ay di yung ingredient ng matamis, yun ang iyong ilalagay. So, yung tools of war, ganun yun, parang mga ingredients yan. So, meron kaming, pagdating sa combat operations, kaya nga nag-develop kami ng Recon Squad. Ito yung nagsimula kay General Segovia. When he was Pogi Squad. Hindi pa, iba pa yan. Yung Recon Squad, ito ay well-trained, well-selected, well-trained, well-equipped. Hanggang sa kampo ng kalaban, napapasok nila. Pag napasok nila, sa kanila binabakbakan. Majority of our operations, engagements, was because of that Recon. Yung Recon na yun, nagsimula doon sa 76 IB, during the time of Colonel Segovia din. And pag sa division, because of the training and exposure din ni Captain Bakiran, siya nag-improve nung Recon squad training. And talagang well-equipped yan. For every battalion, we have 2. Ang objective ko nga nun ay at least bawat company mayroong tig-isa. Well-equipped din. So, for combat yan. For intelligence, of course, we have a research group, we have the MIAT, Military Intelligence, Sir, yung MIAT, sir? Military Intelligence Agents Training. Yes, sir. You know, everyone, sabi nga ni General Tolentino, should be a collector of information. But how can you collect information? How can you elicit information if you don't know how?
So yan ang naging project ni Major Patria, Captain Patria pa noon. Siyang forerunner ang ano niyang miyat na yan. And so, nakakabutas din dahil may mga test mission. You have how to, simple na nga lang eh. Marketing. Ang sundalo, nagmamarketing. Ang kalaban ba natin, nagmamarketing din. Yes. Ito na rin. O kung doon sa market, you know how to get an agent, how to manage that agent, how to elicit information. Kahit nga sabi ko, yung marketing man he can be a good source of information. He can generate information. So if everyone can be a good information collector, you have a good one. So may miyat kami. Sa IOPS, nag-trade kami ng JAPSI. Pwede bang sir? Ilan yung sir kasi? Pero pwede ba? Kasi na-strike ako sir sa mechanics. Kasi you keep on referring to young officers sir na who develop your tools. Parang, nakita ko sir, parang naging learning organization. aim to sir namin ni Jake. Pero parang naging learning organization pala yung 2ID na parang somebody contributes an idea and then somebody just... kasi it's a rarity sir sa Nobody has the monopoly of brilliancy. I always listen to the young officers because they have generally bright ideas. They are the one exposed in the front line. Battalion commanders, of course, nandun, but brigade commanders, nandun, but siyempre, ang pinaka-exposed talaga na is the young officers. So, naging ugali ko na I talk with them, I dine with them, and get information. Sabi nga nung isang officer sir, kami ganitong ginagawa sa intelligence Sabi ko, improve natin yung ginagawa nyo. So, in-improve namin yon. So, mga ganun ba? Kaya nga, meron kaming iba't ibang tools na nakalagay naman dyan. So, for combat, meron kaming tools. Sa civil military operations, information operations, meron kaming tools. Kaya nga may JAPSI. Ngayon, sa yung PUGI, ginawa rin namin yan. Sir. PUGI, ang sabi nga namin yan, PUGI is Prevention of Guerrilla Infiltration. Okay. Ang isang 1, 2, 3, or 4 municipalities, yung mga barangays nila, normally maintain yan ng SYP, di ba? Yes, sir. Or later, naging KSPN. Nililinis natin yan. Nag-iisuti tayo, ganyan. Pag alis nila, babalik na naman yan. So, naging cycle. Naging cycle na pag lilinisin, babalikan, linis, balik. So sabi namin, mag-create tayo ng parang SYP natin. Na mag-maintain yung mga dating lugar na kinikilusan ng NPA, i-maintain na sa sundalo. So, anong gagawin ng sundalo? Pag pupunta sa barangay, dapat yung barangay, pag dumating ang sundalo, ay, salamat, may magandang balita. Ay, salamat, may magandang grasya. Ay, salamat, may sundalo. Kaya yung sundalo, anong ginagawa ron? May nagpapalaro. Nandiyan naman yung sa Yes, sir. Pero may nagpapalaro dyan, mayroong nagkukuha ng BP, nagtitingin ng may electrician dyan, medyo nasiraan ng ilaw yung matanda, tutulungan nila. Ganon. At meron dyan, ang political officer, ang NPA may political officer May political officer ba tayo sa sa squad? Wala. So, sino ang political officer natin? Ito na yung guidance counselor natin. Itong guidance counselor na ito nag-aaral ng salita ng Panginoon at siyang siya nagba-Bible study ito sa lugar. Again, we are not talking of religion. If it's a Christian community, basically sa NPA na area naman yun So, he talks about the people. Meron pa mga instances na hindi pa nalinis ang barangay. Pagdating ng sundalo, ayaw sila papasukin.
Aba, nung nagsasalita na siya about the words of God, yung barangay captain, pinapasok siya. Dati doon siya kinakausap sa alagaan niya ng baboy eh. Pinapasok siya sa bahay. See? And then, one time, wala nga ang ginawa nung tropa, may dalang candy, nagana sa mga bata. Then, first day, 3 bata lang. Second day, naging 10. Third day, naging 50. Nagtaka na yung mga magulang. So, sumama na sila the following day. Nakita nila, ang ginagawa pala ng mga sundalo, nagpapalaro, at nagtuturo ng salita ng Panginoon. So, nung paalis na sila, hinaharangan sila ng tao, huwag na kayong umalis dito. Well, they have the mission, they have to go to other barangays. May case na, may nakalimutan sila sa barangay. Alam mo, nung bumalik sila sa barangay, nagpalakpakan yung mga tao. Ganon na mahal nila ang sundalo. Si Colonel Telio, kung makakausap nyo, Nakuha namin sir. oo. Nung makita niya yung concept ng pogi, ang concept ng pogi na ito, katulong namin dito si Captain Aicardo eh. Arlim Aicardo, nasa 2nd Division din. Nung nakita niya yung concept ng pogi, yung buong batalyon niya, 6 IB, tinrain niya as pogi. So, anong dating doon sa Lopez, Quezon? Iba na pang sundalo ngayon. Yung dating tumutulong sa NPA, napunta na ang simpatiya sa gobyerno, sa sundalo. Nakakapag-isa na yung sundalo, pumunta rin sa barangay. Sabi nung sundalong araw baka may mangyari sa amin dito. Pag ginalaw kayo, tabi ng kalaban nila. Ang tanong ko sir kasi katulad ko sir, I arms with Ranger sir ba na. Ang utak ko sir is parang